Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Saan ba magandang invest? Sa bangko ba, real estate, stock market or mutual funds, or mag-business or health insurance? No? So, yun yung kadalasang tinatanong, saan ba magsisimula? Pero lahat naman yan ay maganda, no? So, ang tamang tanong is, alam mo ba kung ano ang dapat unahin, no? Anong uunahin natin? So, paano ba simulan? O ano ang tamang mindset sa pag-uumpisa sa investment? So, ano ba investing? So, the commitment to use money and expect to make more money to achieve a long-term goal. So, commitment talaga siya, no, na consistent din. So, nakalagay dito, long-term. So, hindi siya, pag nag-invest ka, hindi kita agad next month, no? So, long-term talaga yung mindset natin pag nag-invest tayo. So, bakit ba maraming tao na na-scam sa investment? So, una-una, greed, no? So, yung iba, gusto talaga mabilisan, no? Pag nag-invest, gusto lang kumita agad, mabilis agad kumita, no? So, parang too good to be true na. So, second is ignorance, no? So, lack of financial education. So, di natin yung alam kung anong pinapasok natin. So, nai-scam tayo. Then, third is yung they always think short term. So, yung mayayaman talaga, iniisip talaga nila long term, no? Yung pag-iisip. So, karamihan sa atin, short term lang yung iniisip, no? Yung mostly na gusto agad mabilis na kumikita. So, kaya marami na i-scam sa atin. No, sabi ni Benjamin Franklin, so an investment in knowledge always pays the best interest, no? So, ano talaga sa knowledge talaga. So, it all begins in the mind, no? So, kung ano yung nasa isip natin, so, doon kasi babase yung mga decision natin sa buhay, kung ano yung pinifeed natin sa mind natin. So, magandang investment talaga yung knowledge. So, sabi ni Benjamin Franklin. So, why invest? So, bakit ba tayo nag-invest, no? So, nag-invest tayo kasi gusto nating ma-achieve, no, yung mga long-term financial goals natin. And, importante ma-beat din natin yung inflation. So, why do we need to beat inflation? So, for example, nag-grocery ka ngayon, so 1,000, no? Konti lang yung 1,000 pesos mo na bibili. So, paano pag next year, no? So, tumataas yung mga bilihin. Yung worth na 1,000 mo, so next year, magiging 1,050 or more. So, in next 10 years, mas mataas pa, no, yung mga bilihin natin. How much in 20 years, no? So, dahil yan sa inflation. So, ito yung tumataas, no? Is the increase in prices of goods and services. So, tumataas talaga every year yung mga bilihin natin, yung mga serbisyo, no, na ina-avail natin. So, why focus in long term, no? So, may tatlong stages tayo of financial life. So, yung unang stage is man at work. So, tayo yung nagtatrabaho sa pera. Yung second is man and money at work. So, sabay na, no? Man and money at work. Then third is money at work. So, ito yung goal natin, no? Lalo na pag-retire natin, na wala tayong trabaho. So, tuloy-tuloy, no? Na kumikita yung pera na tatrabaho para sa atin. So, money takes time to grow, no? So, lahat naman ng investment, it takes time talaga, no? For example, pag nagtanim ka ng puno, say mangga, so hindi naman pag tinanim mo yan, next month, no, or next year, bubunga agad, harvest ka agad. So, it takes time talaga. So, kailangan alagaan natin yung tanim, no? Didiligan natin, no? So, lilinisin. So, meron talagang alagaan natin yung investment natin. Then, kailangan ng oras para mag-grow. So, magkano ba ang ideal amount of money na kailangan mo maipon para sa iyong future? So,
alam niyo ba kung magkano, no, na kailan mo meron ka sa future. So, for estimation, no, so annual income, multiply mo lang ng times 10 to 20. So, for example, may 30,000 pesos na income ka, multiply, para makuha yung annual, so multiply mo lang ng 12 months. So, meron kang 360,000 na annual income. So, multiply mo ng 10. So, kailangan meron kang 3.6 million, no, na ipon. Kailangan may ipon kang 3.6 million in the future. So, kung invest mo yun sa facility na kumikita ng 10% per year, so meron kang 360,000 per year na kita. So, 30,000 per month. So, ito na yung replacement, no? Kung hindi ka nagtatrabaho, so meron ka na income replacement through investment kung wala na tayong trabaho. So, saang stage ka na ba, no? Saang stage ang pinakamasarap? So, obviously, yung stage 3, no, na yung pera na yung tatrabaho sa atin. So, para maabot natin yung stage 3 na to, so, siyempre, dadaanan mo yung stage 1, no, na tayo muna nagtatrabaho sa pera, tapos, nag-iipon tayo, then, pag may naipon tayo, so, stage 2, nagtatrabaho tayo, meron pa rin tayong pera na kumikita, no, money at work, no. So, saang stage ka na ba dito? So, usually sa atin, nasa stage 1, stage 2, no. So, yung iba, nasa stage 3 na sila. So, ang tanong is, nasaang stage ka na ngayon, no? So, basic rules and considerations in investing. So, number 1 is set the right goal. So, ano ba ang goals mo? No, so, kailangan natin yung goals, no, para ma-hit natin yung gusto natin. So, kung wala tayong goals, so, mahirap na wala tayong target, no? Hindi natin ma-hit yung paano gusto natin. So, kailangan i-set natin yung goal natin. So, ano ba ang goal mo? So, ang goal mo ba ay umaman, maging financially secure? So, bago ka gumawa ng anumang decision, no? So, pagdating sa investment, make sure na smart siya, smart kind of goal. So, ano ba yung smart? So, dapat specific siya, measurable, attainable, realistic, tsaka time bound. So, kailangan dyan tayo magbase, no? So, pag ginawa natin yung smart, no, na kind of goal, so meron tayong mga timeline. So, 3 timeline. So, may goals tayo na pang short-term goal, medium-term goal, and long-term goal. So, pag short-term, so ito yung mga natin, no? So, kunwari, mga emergency. So, emergency fund natin. So, kailangan meron tayong at least 3 to 6 months na emergency fund. So, pag long-term goal naman, so, dapat maghandaan natin more than 8 years, no? So, long-term, at least 8 years. So, dito tayo nag-invest sa mga mutual fund, no? So, long-term goal, mutual fund, na kasi yung mga mutual fund, mga investing, so, kailangan ng time talaga, so kailangan long-term siya, long-term goal. So, dito naman sa medium term, so mix siya ng short-term and long-term goal. So, sabi ni Boss Rex, no, Mendoza, so, goals without deadline are just dreams, no? So, kung may goal na tayo, tapos wala tayong deadlines, so, palaging hanggang dream lang yan, no? So, usually, kasi, no, powerful din yung mga deadline, no? So, katulad ng estudyante pa tayo, so pag walang deadline, di talaga magagawa yung mga project natin, hindi na matatapos kasi pag walang deadline. So pag may deadline, so mapipilitan tayong tapusin, no, yung projects kasi may deadline na siset. No? So yan yung importante din yung mga deadlines natin. So short-term goals, so kailangan malaman natin yung why. Bakit ba natin kailangan ma-achieve yung mga goals natin?
So second is know the target amount in your timeline, no? So kailangan alam natin yung amount na kailangan natin din timeline. So alam niyo ba na at 4%, no? So 27,500 per month lang para ma-achieve mo yung 10 million, no, na kailangan mo. So kung may mahanap ka ng mas mataas na interest at 10%, so di mo kailangan 27,000. So 10,000 mas mababa pag mataas, no, yung interest per month. So kung 1% naman, so mas mataas, no, 38% per month. So know the risk and reward, no? So mas mataas yung risk, so mas mataas din yung reward. So kung mababa, depende ito sa risk appetite mo, no? So kung mababa yung risk mo, so konti lang din yung return, no? So mas maganda kung mas bata ka pa, so mas mataas yung risk kasi mas mahaba yung time mo, no, na mag-compound yung pera natin. So pag-usapan natin yan more mamaya. So ito yung low risk, then high risk, no? So wag tayong matakot sa risk, no? So kailangan mo lang ma-manage yung risk. Kasi lahat naman ng bagay may risk, no? So kung wala kang gagawin, may risk pa rin yan. Kung wala kang gagawin. So lahat talaga may risk. So kailangan lang natin ma-manage. So through financial literacy, so mapapataas natin, no, or mapa-lower natin yung risk, no? So kung wala tayong pag-low yung financial IQ natin, so mataas yung risk nun. Kasi hindi natin alam kung ano ang ginagawa natin. Hindi natin alam kung ano yung pinapasok natin. So mataas yung risk na ma-scam tayo kasi hindi natin naaaral. So pag inaaral natin yung financial literacy, mataas na yung financial IQ natin, so mapapababa yung risk, no? Magiging low risk na siya. So education pa rin yung importante. So financial ignorance is expensive, no? Huwag mag-invest sa isang bagay na hindi mo naintindihan. So mahirap na di natin alam yung pinapasok, no? Basta ang alam na gusto lang kumita na mabilis, so papasok sila, nagjo-join sila kahit hindi alam. So doon na ma-scam yung mga tao. So kailangan naintindihan natin kung ano yung pinapasok natin. So sabi ni Warren, no? So tip ni Warren, so on earning, never depend on a single income. So make investment to create a second source of income. So mas maganda, mas maraming source of income. So in an investment, do not put all your eggs in one basket. So kailangan nakakalat, no? Naka-diversify yung investment natin. So do not depend solely on mutual fund or stock market. So kailangan alam natin yung priority, no? So nagsimula ko dati, dumiretso agad ako sa investing. So dito ko lang din nalaman sa IMG na ito pala yung tama na steps or priority na gagawin. So unahin talaga natin is healthcare talaga. Para pagtanda natin, meron tayong mga gastos sa mga maintenance, no? Sa mga gastos sa hospital. So, di natin magagalaw yung investment natin. So, dito natin kukunin sa healthcare. So, meron tayong long-term healthcare. Then, protection. Pag nawala yung breadwinner, so may makukuha yung family, no? Through life insurance. Then, kailangan wala tayong utang, no? Kasi, pag may utang tayo, baka yung kita ng mga Bombay or bangko, so mas malaki pa yung kita nila sa kinita natin sa investment. So kailangan ma-manage natin yung utang natin. Then again, emergency fund, para magkaroon from the word emergency, kailangan meron tayong 3 to 6 months na gastos. Hindi natin alam kung kailan darating yung emergency. So may nakahanda na naka-reserva na pagkaroon ng emergency, meron tayong panggastos, hindi natin makukuha yung investment natin. So huli na yung investment kasi it takes time, no, to grow our investment. So yun yung solid financial foundation natin. So time is your greatest asset. So napaka-importante talaga yung time, no, when it comes to investing. So kung may pera tayo,
tapos di natin ininvest agad, no? So sayang yung oras. So kaya ako nung may pera ako, meron ako naipon, so naghanap talaga ako ng vehicle na saan ko ba ilalagay, no? Na para kumita na yung pera ko, tumatakbo na yung interest niya, di ba? So nag-start ako nung nalaman ko yung IMG, so Kaiser, nagsimula agad ako ng Kaiser, no, para tumatakbo na siya. Sayang kasi yung time pag pinapatagal pa. So if you save 33 pesos na per day or 1,000 a month, so at 12% interest, no, kung nag-start ka 20 years old, so mayroon ka ng 11 million at the age of 60, no? So ang laki na kasi nag-start ka ng mas maaga. So kung nag-procrastinate ka, nag-start ka at 30 years old, so nag-procrastinate ka ng 10 years, so at the age of 60, so ang laki ng nawala sa iyo, so 3.5 million na lang yung nakuha mo. So kung mas lalo ka pang late ka na nag-start, 50 years old, so 232,000 na. So kung mas matanda ka na nag-start, so kailangan habulin mo mas mataas yung i-invest mo, hindi 1K per month, kailangan mas mataas na kung may edad ka na, no? Habulin mo siya. So whereas nung bata ka pa, nag-start ka na agad, so maswerte ako kung na-sharean ka ng ING member at 20 years old, so mas alay mo, kakampi mo yung oras. So kaya talaga napaka-importante ng financial education. So alam niyo ba na sabi dito sa Capital Economics, no, from London, so Philippines is becoming the 18th biggest economy by 2037, no? So 18. So hintayin mo mababa na lumaki na yung market, saka ka pa mag-invest. So kailangan ngayon ka na mag-start, no? Habang nagsisimula pa lang na lumaki, no? Pataas na pataas, no? So simulan mo na ngayon. So kailangan magsimula ka na mag-invest, no, sa stock market. So meron tayong dalawang ways to invest in stock market. Yung unang way is through direct stock investing. Then second is indirect stock investing. So ito yung performance, no, ng stock sa PSI. So akyat baba talaga yan, akyat baba. So ito yung mga requirement, no, kung gusto mo mag direct stock market investing. So dati na-try ko rin to, yung direct stock market, no. So ang dito, kailangan i-monitor mo talaga. So parang kinompare mo to sa vehicle, no, or nagda-drive ka, kung driver ka. So parang ikaw yung driver na sasakyan, no. So pag ikaw yung driver ng sasakyan, kailangan bago mong pinatakbo yung sasakyan, so kailangan mong i-check, no, kung okay ba yung pressure ng gulong mo, kung okay ba yung mga fluids, no, sa loob ng makina, no. So kailangan marami kang check. So ganito rin sa direct stock market. So marami kang monitor. So ikaw yung driver, ikaw yung gagawa, no, ikaw mismo yung magbibili ng mga stock. So constant monitoring. So kailangan may good source of information para makapili ka ng stock na bibilhin, no. Then kailangan may investment amount, savings. Then bigger amount of money, kailangan mo mas malaking pera, no, pag mag-direct stock market ka. Direct ikaw mismo yung bibili, no. So yung pangalawa is yung mutual fund. So pag mutual fund naman, so parang pasahero ka lang, no, ng bus. So pag pasahero ka lang, so papasok ka lang sa bus, tapos pwede ka nang matulog, no, relax ka lang sa bus. So pag ikaw yung driver, marami kang check para makarating, bago mo patakbuhin yung sasakyan mo, marami kang check. Or gusto mo sa mutual fund na parang pasahero ka lang ng bus. So pag pumunta ka ng Baguio, sasakay ka ng bus, so yung driver na bahala na mag-check, no, siya na bahala na yung rota papuntang Baguio, no, yung mga check na kailangan sa makina. So ang driver na mag-check nun. So as a passenger, sasakay ka na lang, so pwede ka na matulog. Pagising mo,
nasa Baguio ka na. So ganito rin yung sa mutual fund, no? So yung mutual fund, an investment company that pools or combines money from individuals. So lahat ng pera ng tao, so kino-combine nila. So yung pool na yun, so yun nila, yun ang pambili nila, no, sa investment. So sa net asset value, kung may 1,000 pesos ka, kung ang NAVs is 1, so meron kang 1,000 shares. So ang advantage ng mutual fund investing is professional management, no? So may professional, may expert na talaga, na yun na talaga inaral niya, no? So yun, expert siya din, inaral niya 4 years or more, no? So nagre-research siya, 24 hours siyang research, no? Yun talaga yung trabaho niya 24/7. So hindi mo na kailangan mag-monitor kasi mayroon ka ng fund manager na, no, na nagmo-monitor ng stocks. Then potentially higher returns. So since expert yung nag-manage, so mas malaki yung kikitain, no, nung fund kasi yun talaga yung forte niya, yun talaga yung trabaho niya. So mataas yung kita, no. They can demand a lower charges, no. So able to take advantage certain economies scale. So mas mataas yung potential returns compared pag ikaw mismo, so mas mataas yung risk. So diversification. So the fund is invested in different securities which makes risk more manageable. So pag mutual fund, nakakalat na talaga yan sa maraming blue chips company. So mas diversify siya pag mutual fund. Then transparency. So we are informed to where the funds are invested. So transparent talaga. Then great equalizer. So kung mas malaki yung nilagay mong pera, so mas malaki din yung kikitain, no? So equal siya kasi yung iba, kung kahit 20 pesos, no, pwede ka mag-start sa investment. So yung iba, kung mas kaya mas mataas, so mas malaki yung kikitain kasi depende yan sa nilagay mo, nilagay na in investment. So ang ganda lang sa mutual fund, mas affordable siya, no? Then liquidity, so pwede mo siyang ma-redeem anytime yung investment mo. So mahirap yung sa ibang investment, for example sa mga real estate, no, so di mo naman siya pag kailangan mo ng ibenta, so matagal pa siya ibenta. Unlike sa mutual fund, pag kailangan mo ng i-redeem, so pwede mo makuha agad as cash. Then accessible and affordable. Yun nga, accessible and affordable. So sa atin, sa IMG, kahit 20 pesos, pwede ka nang mag-top up. So hindi naman puro 20 pesos kasi matagal din, no? Pag maliit lang yung ilalagay natin. So syempre, pag ginawa natin yung business, so mas malaki yung malagay natin sa investment. Then safety, so secured siya, kasi highly regulated siya ng SEC, no? So regular audit by the external auditors. So ito yung ng SEC, so 10% may cash ka, 10% maximum per security, then 10% sa operating cost, no, 25% maximum sa real estate sector. So net of tax, pag may investment ka, so wala ka nang babayaran, no? Kung ano yung sa exempted na yung sa mutual fund, no? So what we see in the SOA reflect its original value if we redeem it. So again, yung return, so meron tayong mga iba-ibang klase na mutual fund. So may bond fund, so low risk yan. So kung low risk, maliit din yung return. So ito yung depende ito sa risk appetite ng investor. So kung gusto niya mababang risk lang, so bond fund ang kinukuha. Then kung mas mataas naman yung risk appetite mo, so dito ka sa equity fund. So na nag-start ako, so mataas yung risk, no, ng
dito ako nag-invest sa equity fund. So kasi mas mataas yung risk, gusto ko kasi yung mas malaki yung return ko, kaya sa equity fund ako nag-start. So yung balance fund, so combination itong dalawa, bond fund and equity fund. So note, mutual fund is not covered by PDIC, unlike sa savings, covered sila ng 500,000 sa savings. So mutual fund is not covered by PDIC then. Returns are not guaranteed. So depende yan sa market, So past performance is not guaranteed of future returns. So ito yung mga mutual fund na i-provide ni Ramper. So Atram, FAMI, meron tayong Soldibo. So entry fee or sales load. So dati, pag hindi ka member ng IMG, pag IMG member, so nagbabayad ka ng sales load. So every lagay mo ng investment, so may bawas yung ini-invest natin. So pag member tayo ng IMG, so may free investment seminars tayo, then zero entry fee. So lahat ng nilalagay natin, so walang bawas dahil member tayo ng IMG. So the high cost of waiting, so si Mr. Ipon now, so isang IMG member, then si Mr. Ipon later. So at the age of 22, nag-start si Mr. Ipon now. So nag-open siya ng account at 12% na interest. So nag-invest siya ng 20,000 per year for 6 years. Then tinigil niya after 6 years. Then si Mr. Ipon later naman, nag-start siya, nag-procrastinate siya, nag-start siya at the age of 28. So ginastos niya muna yung 20,000. So nag-enjoy muna siya, nag-travel, so walang ipon. So at the age of 28 pa siya nag-start. So the same na interest rate, prolate lang siya nag-start. So nag-invest din siya ng 20,000 for 6 years, then stop investing. So ano nangyari? So ang total na ipon is at the end of 6 years, so 120,000. So Mr. Ipon now, at the age of 56 years old, so meron siyang 4.8 million na na-accumulate sa investment. Si Mr. Ipon later, so para sila ng ipon 100,000, pero late siya nag-start. So 2.4 million ang naipon, na-accumulate ni Mr. Ipon later. So ang laki ng difference. So dahil sa nag-enjoy agad siya. So dito nag-sacrifice muna si Mr. Ipon, nag-sacrifice muna siya, hindi muna siya nag-enjoy. So mas malaki. So nag-sacrifice now, so nag-enjoy siya later. So pag age of 57, so meron siya mas malaking na-accumulate na 4.8 million. So how much kung hindi siya nag-stop, kung tuloy-tuloy siya, hindi lang 6 years siya nag-invest, o hindi lang 20,000 na nilagay niya, mas malaki pa per year, then consistent siya, so mas malaki pa na-accumulate. So dito sa illustration is yung the importance na mag-start ka na agad, huwag ka na maghintay na mag-procrastinate. So ang laki ng difference. So same amount ang nilagay, then same din sila nag-invest for 6 years, laki ng difference. So it's okay, YOLO, so you only live once, so mag-enjoy. So but don't forget, so you also grow old. So tumatanda din tayo every year, so kailangan masimulan na